See, what's wrong? Kagad na dinaluhan ni Caleb si Calista nang makita tong namimilipit sa sakit. Ilang metro ng layo nila sa kasamahan at dahil tumigil sila, ay kinakalampag na ng kalaban at pinagbabaril ang lock ng pinto ng lagusan. Umiling si Calista. Kaya ko pa. Pinilit niyang tumayo pero sumigid lang lalo ang kirot sa puson at paa niya na natapilok. Hindi na nakatiis si Caleb at lumuhod ito sa harapan niya upang ipasan siya sa likuran nito. Get up and don't be stubborn, see? Motoridad na utos nito. Gustuhin man ni Calista na hindi sundin si Caleb ay wala siyang nagawa kung hindi ang sumakay sa likuran nito. Nang masigurong maayos ng posisyon niya ay malaki ang hakbang na nilisan ni Caleb ang bukana ng tunnel. May kalayuan din ng tunnel at paikot-ikot yon kaya lalong sumama ang pakiramdam ni Calista. Halos may 1 kilometrong nilakad takbo nila bago makarating sa dulo ng tunnel. Pagdating nga doon kung saan naghihintay ang kasamahan nila, ay bumalik na ang signal ng komunikasyon nila at narinig nila ang boses ng iba pa nilang kasamahan na nasa labas. Rex, can you find our coordinates? Tanong ni Hervey. Ang babaeng nagturo sa kanila ng lagusan ay tahimik lamang pero nakatuon ng atensyon dito ng lahat. Sakaling may gawin itong ikakapahamak nila. On it, Rick answered on the other line. Tyler and Austin are to you. In position, may 5 armadong lalaki nakabantay sa bukana ng tunnel. Imporma ni Rex. Copy that, Rex. Hinintay ni Caleb na matapos na magbigay ng instruction si Rex bago siya nagsalita sa matalim na boses. Rex, get an ambulance ready. Copy. Who is it? Biglang tanong ni Rex. Ang nangihinat nakikinig na si Calista ay nasa likuran pa rin ni Caleb. Habang buhat-buhat siya nito, hinayaan niyang mga kasamahan na makipag-coordinate sa kasamahan nila sa labas dahil nawawala na siya ng lakas. Calista, this brat didn't tell us earlier that she is pregnant. God damn it, she's bleeding. She fell on our way down. Puno ng pag-aalala at galit ang boses ni Caleb nang magsalita ito. Lahat ng mata ng CSS agents ay tumutok kay Calista. Halo-halo ang ekspresyon na nararamdaman ng mga ito pero imbis na sisihin si Calista ay nagpakita ang mga to ng concern. I'm sorry, mahinang wika ni Calista. I am a burden. Stop talking. Pati ang kalmadong si Paisley ay nagsalita na rin. Puno ng pag-aalala ang mukha nito habang hinahaplos ang likod niya. I'm on it. Natigilan lahat nang biglang sumabad sa suot nilang earpiece ang boses ni Uncle John. Tyler, Austin, blow those fuckers' head into pieces. We have our Calista to save. Halos maluha si Calista sa pag-alagang pinapakita ng mga kasamahan niya. This is the reason why she wants to go back to the group. They are not only a team. Magkakapamilya sila. Matapang na tao at hindi basta-bastang nagpapakita ng kahinaan si Calista. Kahit pa nga nakita niyang asawa niya na harap-harapan siyang niloloko, ay hindi siya umiyak. Pero sa harapan itong mga lalaking matitigas ang puso, magaling humawak ng baril at walang tulak kabigin sa kagupuhan, ay naipapakita niyang kahinaan niya. Yun ay dahil may sanggol siya sa sinapupunan na gustong protektahan. Biglang tumalas ang pandinig ni Calista, pati na rin ang ibang kasamahan nila nang marinig ang mga yabag mula sa tunnel na dinaanan nila. Their enemy has coughed up to them. Malawak ang pabilog na espasyo sa dulo ng tunnel at dahil open yon, ay wala silang mapagtaguan. Kaagad na pumisisyon sina Hervey at Paisley sa dulo ng tunnel na pinanggalingan nila, habang si Lance at Diego ay nakaluhod sa unahan ng mga ito upang abangan ang papalapit na kalaban. Kasabay nun ay yung malakas na pagsabog sa itaas nila at ang sunod-sunod na palitan ng putok. Ilang minuto nagtagal yon bago may malakas na puwersang pilit na binuksan ng metal na pinto ng tunnel. Hindi nila alam kung sinong nasa labas, kaya't kahit nahihirapan ay nagpababa si Calista at tulad ni Caleb ay pareho nilang itinutok ang hawak na baril sa pabilog na bukana. After a minute, the grinning face of Uncle John welcomed them. Pinaunang umakyat si Calista pero bago siya makalabas ay nilingon niya muna si May at tahimik na pinagpasalamatan. Tuluyang nawalang hinala nila na kampi ito sa boss nito. Siguro'y dahil sa hirap na dinaranas nila, bilang isang surrogate mother ay gusto na rin itong makauwi ng Pilipinas. Biktima ito ng mga illegal recruitment at human trafficking kaya alam niyang walang kasalanan ng mga to. Habang nakikipagbarilan, ang natirang grupo sa loob ng tunnel ay naisakay na si Calista sa ambulansya, habang ang mga kababaihang nailigtas nila ay sinakay sa van upang dalahin sa Philippine Embassy at ang mga ito nang bahalang mag-uwi sa kanila.
Tapos ng mission nila at nailigtas na nilang mga kababaihan sa kamay ng sindikato. Kaagad namang sinugod si Calista sa ospital at nanatiling doon ng ilang araw bago payagang lumabas. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa sanggol kahit na dinugo pa siya. Pero katakot-takot na bilin ang sinabi sa kanya ng doktor na huwag magpapaka-stress at baka tuluyang mawalan siya ng anak. 2 linggo matapos siya matagumpay na misyon sa Cambodia ay nakabalik na ng Pilipinas si Calista. Agad siyang dumiretso sa isang painting gallery kung saan sinabi ni Thor na meron daw nakakilala doon sa kanyang ina. Ayon sa impormasyon na ibinigay sa kanya, ang may-ari ng gallery na to ay ang dating guro ng kanyang ina sa pagpipinta. Kaya nagbabakasakali siya na makausap ito at makakuha ng impormasyon patungkol sa kanyang ina. Sino nga bang kanyang ina? Bakit kailangan itong saktan ng mga tao? Mag-isang pumunta si Calista kahit pa nagpumilit si Caleb na samahan siya, pero hindi siya pumayag. Pagdating nga doon ay ganun na lang ang gulat niya nang makita kung sino ang naghihintay sa kanya. Si Delphine, ang kaibigan ng asawa niya. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Paano na lang kung sasabihin nito sa asawa niya kung nasaan siya? No, hindi pwede silang magkita ni Vinson. Ikaw nga, Calista. Napuno ng tuwa ang mukha ni Delphine na makita siya, pero hindi si Calista. Kung alam lang sana niya, nanatili na lang siya sa Cambodia sa rest house ni Uncle John hanggang sa makapanganak siya. 5 linggo nang nakakalipas mula nang huli niyang makita si Vinson. At kung sino man ang may kaugnayan sa kanya, aminin man niya na nasasabik siyang makita ito, pero mas lamang sa kanya na ayaw niya itong makita. Binalingan niya ang manager ng painting gallery sa Nenya saan siya na iwan sila nito. Hindi niya sinulyapan si Delphine at nakapokus ang tingin niya sa 2 painting ni Moon Lover na nasa kanyang harapan. Ang painting na ito ay gawa ng kanyang ina noong estudyante pa lamang ito. Tama ako sa hinala kung makikita kita dito. Dahil alam kong merong painting na nakadisplay dito si Moon Lover. I've been hunting for you for so long pero ngayon lang kita nakita. Tumaas ang sulok ng labi ni Calista nang marinig ang sinabi ni Delphine. Hindi na talaga ito magbabago sa ugali nito. Flirtatious. Yan ang tingin niya kay Delphine. Pero ang problema ay kung sasabihin nito kay Vinson na nakita sila. What are you hunting me for? May kailangan ka ba sa akin? Buong sandali nakatutok lang sa painting ang mata ni Calista. Bahagyang naningkit ang mata ni Delphine at sa meryosong mukha. Alam kong interesado ka kay Moon Lover base sa nakikita ko interes mo sa mga gawa niya. What about it? May problema ba kung magka-interesan ko ang paintings niya? Her works are good and mesmerizing. Then, let me tell you something about her. Sa pagkakataong ito ay si Calista naman ang nangunutang noo sa katuluyang binalingan ang lalaking namimeste sa kanya. Say it, ngumiti ng malawak si Delphine at binulsa ang magkabilang kamay. Bakit hindi mo muna tapusin ang transaksyon mo dito at mag-usap tayo while having some snacks? Wala akong oras na ilaan sa mga patutsada mo, Delphine. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. I don't like to beat around the bushes. May halong pagmamadali ang mga salita niya. Habang tumatagal na kausap niya ito, ay lalo niyang nararamdaman na baka magkaroon ng idea si Vinson kung nasan siya. Lalo pat kausap niyang kaibigan nito. Bakit bang sungit mo sa akin, Calista? I just want to be friends with you. Hindi lang yan. Gusto ko lang makatulong sa'yo. Tulong? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Akmang tatalikod si Calista para kausapin ang manager ng gallery. Pero biglang sumagot si Delphine na ikinatahimik ng mundo niya. Alam kong hinahanap mo si Moon Lover at may tutulong ako sa'yo para mahanap siya. Hindi agad naniwala si Calista. Moon Lover is hiding for a reason. Hindi basta-basta ito magpapakita. So bakit nasabi ni Delphine na kaya siya nitong tulungan? May alam nga ba ito kung nasaan ang kanyang ina? Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kay Vinson kung nasan ka. Dahil nakikita ni Delphine ang pagdadalawang isip niya ay muli itong nagsalita para masiguro na maka-oo siya. Dahil siya pamimilit ni Delphine at sa impormasyong makukuha niya dito ay pumayag si Calista sa suggestion ng lalaki pero siyang pumili ng lugar. Lugar na hindi sila basta-basta makikita ng mga nakakilala sa kanila. Nasa Malolos, Bulacan ang art gallery na binunta ni Calista kaya naman dinala niya si Delphine sa isang simpleng food stall malapit lang din sa gallery. Hindi nagreklamong lalaki kahit sa karinderya niya ito dinala na ikinataas ng kilay ng lalaki. Hindi ito maarte at gabay na gabay pang kumain sa karinderya. Mukha tuloy itong hindi anak mayaman. Habang kumakain ay si Delphine ang nagsimulang ng usapan. Hindi na simple meriendang in-order nila kundi early dinner.
4:00 ng hapon at dahil nagugutom na rin naman si Calista ay nag-order siya ng kanin at adobong baboy na sinamahan niya ng bopis at dinuguan sa kasabaw ng isda. Napamulagat si Delphine nang makitang in-order niyang pagkain pero hindi ito nagsalita at hinayaan siya sa pagkain in-order niya. Calista, nabalitaan ko na umalis ka na sa bahay ni Vinson. Ibig bang sabihin nito ay hiwalay na kayo ni Vinson? Sa loob ng 5 linggo ay wala ni isang taong nagbanggit sa pangalan ni Vinson sa harapan ni Calista, kahit sina Thor at Via. Upang maiwasang saktan siya ay hindi na mga to pinag-usapan si Vinson. Pero ngayong binanggit to ni Delphine ay nakadama ng konting kirot si Calista. Delphine, I am eating. Please don't spoil the mood. Malamig na sabi niya bago ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi siya nag-angat ng tingin at baka makita ng kaharap kung anong tunay niyang emosyon. Itinaas ni Delphine ng isang palad. My bad, Calista. I apologize. Kumuha ng tubig si Calista at uminom saka sinalubong ang tingin ni Delphine. Ang sabi mo ay may sasabihin ka sa akin tungkol kay Moonlover. Hindi kita matutulungan na hanapin si Moonlover. Naibagsak ni Calista sa platong kutsarang hawak sa kakaagad na dumilim ang muka. Malamig ang matang tinignan niya ang lalaki. Are you fooling me? Sinabi mo sa akin na may alam ka tungkol kay Moonlover kaya pumayag ako na sumama sa'yo. But if you're bullshitting me, I don't mind giving you a slash in your neck. Ang huling sinabi niya diniretso niya sa isip. Mahinang napatawa si Delphine at napakamot sa batok bago to uminom ng tubig. I'm sorry if you understand it that way, Calista. Hindi yun ang ibig kong sabihin. I just want to tell you an important clue. Sinabi ko na rin sa'yo na ayaw ko ng paikot-ikot. Sabihin mo na lang ng diretsong gusto mong sabihin sa akin. Naubusan ng pasensyang sabi ni Calista. Hindi mo na kailangang kausapin si Mr. Moodish, ang guro ni Moonlover. Kung gusto mong hanapin si Moonlover ay mas mabuti pang dumiretso ka na sa taong mas nakakakilala sa kanya. Huminto sa pagkain si Calista at naningkit ang mga matang tinitigan si Delphine. Upang magpatuloy ito sa pagsasalita na kaagad naman itong ginawa. Frederick Harrington. Halos maibuga ni Calista ang iniinom na tubig na marinig ang sinabi ni Delphine. Si Frederick Harrington, ang mayabang at masungit na kapatid ng babaeng karibal niya. Halos hindi maipinta ang mukha niya nang marinig ang pangalan nito. Bakit naman ang lalaking yun pa? Alam mo naman siguro kung paano niya ako itrato. Pero ang punto, bakit siya? Anong kinalaman niya kay Moonlover? Sa pagkakaalam ko, ang Moonlover na pen name ay ginagamit ng ina ni Frederick. At maraming mga obra si Moonlover na nakadisplay sa bahay ng mga Harrington. Kaya nangongolekta rin si Frederick ng mga obra ni Moonlover. Tuluyang nabilaukan sa kinakain si Calista at malakas siyang napaubo kaya't kagad naman siyang inalalayan ni Delphine. Hindi siya makapaniwala. Moonlover ang pen name na ginagamit ng ina ni Frederick Harrington? Ibig sabihin ay ina nito si Moonlover? At kung si Moonlover ngang ina ni Calista, ibig sabihin ay magkapatid sila ng lalaki? Calista. Bumalik sa kasalukuyan ng lumulutang na diwa ni Calista. Nang marinig ang pangalan niya, kaagad niyang kinumpose ang sarili at mariing napalunok upang tanggalin ang bara sa lalamunan bago tinanong si Delphine. Delphine, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sigurado kang si Moonlover ang ina ni Frederick? Kahit hindi siya makapaniwala, hindi pa rin niya pinahalata kay Delphine kung gaano kataas ang interes niya sa pamilya ni Frederick. Mahinang napatawa si Delphine dahil sa reaksyon niya. Oo naman, bakit naman ako magsisinungaling? Nakalimutan mo na ba? Sinabi ko na sa'yo dati na nakita ko na si Moonlover nung bata pa ako. Magkaibigan sila ng parents ko kaya kadalasan doon ako naglalaro sa bahay nila. Nang makakuha ng positibong sagot mula sa karap ay sari-saring emosyon ang naglaro sa kaloob-looban ni Calista. She may be calm outside but her inside is crumbling in mixed emotions. Kung talagang ang ina niya si Moonlover, magkapatid talaga sila ni Frederick. Ang malaking katanungan niya ngayon ay kung mayaman ang pamilya nito, bakit kailangan nitong lumayo? May kinalaman bang pamilya Harrington sa pagkawala nilang mag-ina? Calista, bakit labis ang interes mo kay Moonlover? Nanatiling tahimik si Calista, malaking balitang dala sa kanya ni Delphine at nihirapan siyang i-absorb yon. Isa pa, hindi niya pwedeng sabihin kay Delphine ang totoo kung bakit gano'n na lang siya kadesidido na makita si Moonlover. Dahil hindi pa rin siya makasagot ay ngumiti si Delphine na puno ng pang-uunawa. Kung hindi mo pwedeng sabihin ay wag mo nang sabihin.
Pero may isang tanong ako sa'yo, Kalista. Hmm? Siguro naman ay pwede na kitang ligawan? Aren't you and Vincent over? Mukhang nakalimutan yata ni Delphine ang sinabi nito na wag babanggitin ang pangalan ni Vincent, kaya nang marinig yun ni Kalista ay nagisang linyang kilay niya. Upang itagong emosyon ay yumuko siya upang ubusin ang pagkain. Sa lahat ng ayaw niya ay magsayang ng pagkain dahil alam niya na maraming nagugutom at walang nakain. Isa pa ranas na ranas niya kung paano kumalam ang sikmura nung bata pa siya dahil walang makain. Kalista, seryoso ako sa sinabi ko. I want to pursue you. Alam kong nahihirapan ka dahil magkaibigan kami ni Vincent. Pero wala na kayo, hindi ba? Please, give me a chance. I will treat you better than him. This is it. Mabilis na inubos ni Kalista ang pagkain at nagmamadaling uminom ng tubig saka tumayo. I'm sorry, Delphine. I can't accept you. I'm busy, so please hayaan mo na ako. Maraming babaeng mas deserving sa'yo. Sila na lang at wag na ako. Nauna nang lumabas ng karinderya si Kalista at hinayaan niya si Delphine na magbayad ng pinagkainan nila. Papalabas na siya ng pinto nang mahagip ng matang balita sa TV malapit sa counter. Mukha ng asawa niya kasama si Celesteng naroon kaya't nakuha nun ang atensyon niya. Sa loob ng 5 linggo magmula nang umalis siya sa pamamahay nito ay wala na siyang balita tungkol dito. Hindi siya nag-online upang makibalita. Ito ang unang beses na nakita niya itong muli kahit sa screen man lamang. Tanyag na negosyante at may-ari ng Averosense na si Vincent Alcaraz at ang napabalitang kasintahan nito na si Celeste Harrington. Ikakasal na nga ba? Napaismi si Kalista nang marinig ang sinabi sa balita. Magpakasal kayo hanggat gusto nyo pero wala akong pakialam. Hindi na siya nagpaalam kay Delphine at nagpapadyak ang paa na lumabas ng karinderya. Naghihintay na si Thor sa kanya dahil intusan niya ito na sunduin siya. Nang makita siyang lumabas si kagad tung bumaba at pinagbuksan siya ng pinto sa passenger seat bago tumuling sumakay sa driver seat. Habang nagmamaneho ay nagsimula itong magtanong. Boss, kumusta ang pag-uusap niyo ng guro ni Monlover? May sinabi ba siya tungkol sa iyong ina? Nagtamang mata nila sa rearview mirror at tumiling si Kalista. No, the manager told me that the big boss was out of the country. I have something to ask you to do. Imbestigahan mo ang pamilya Harrington, lalo ng panganay na si Frederick. Gusto kong malaman ang personal na impormasyon niya. Mas personal, mas maganda. Tumango si Thor bilang sagot. Dahil sa dami ng nakain na nakaramdam ng antok si Kalista kaya ipinikit niyang mga mata. Hindi niya namalayan nakatulog siya sa biyahe at nang magising na sa rest house na sila na tinutuluyan niya sa Marilao. Dito siya nagtatago pansamantala at hinayaan si Via na mamahala sa negosyo niya. Nang pumasok siya sa loob ay gusto niyang ipagpatuloy ang naudlot na tulog pero bigla naman siyang binulabog ng malakas na boses ni Thor. Boss! Irritableng nilingon ito ni Kalista dahil sa lakas ng boses ito'y nawala antok niya. What? Malawak ang ngiti nito tumupo sa katapat na sofa. I have found something. Isa sa mayamang pamilya noon pa man ang mga Harrington pero hindi yun ang pinakamahalaga. Pakinggan niyo to, boss. Frederick Harrington is the son of Jermaine Harrington and Clemente Marcos. Si Clemente Marcos na mula sa angkan ng mga Malvar sa Iloilo. Siyang hinahanap mo, boss. Kaya pala hindi natin mahanap ay Clemente palang pangalan at hindi Clemente. Tuluyang na walang antok ni Kalista tinayaan si Thor na magsalita. Boss, ayon dito, kaya na-kick out sa pamilya Harrington si Clemente ay dahil daw nagkaroon to ng anak sa ibang lalaki. Isang anak na babae. Was it you, boss? Yes, it should be me. Pero imposibleng sinasabi mo na nagkaroon siya ng ibang lalaki. Bulong niya. Hindi siya naniniwala na nagkaroon ng affair sa ibang lalaki ang kanyang ina. She was still young back then, but she could feel the kindness of her mother. Wala sa ugaling itong maghanap ng iba. Sigurado siya na may iba pang dahilan kung bakit pinaalis sila sa mansyon ng mga Harrington. Kailangan niya ng masusing investigasyon. Nahilot niyang sentido dahil sa unti-unting sumasakit bago tumingala at tinanong si Thor. Thor, tingnan mo kung may position sa kumpanya ni Frederick na kailangan ngayon. Kaagad namang sumunod si Thor at sinagawa ang sinabi niya. Mabilis ang daliri nitong nag-scroll sa phone nito at 1 minuto ang lumipas ay may nakuha na itong sagot. Boss, you are lucky. Frederick Harrington is hiring a new secretary. Puno ng kahulugan ng umisi si Kalista. Maganda ka, Thor. Babalik tayo ng Manila bukas. Boss, wag mo sabihin mag-a-apply ka ng sekretarya ni Frederick na yun. Alam mo kung gaano kasupladong ugali ng lalaking yun. Paano pa kung magkita kayo ni Vincent? Hindi makapaniwalang tanong ni Thor. Humiga sa sofa si Kalista at pumikit. May ngisi pa rin sa kanyang labi na magsalita. Kapag walang panganib, walang tagumpay.